Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na horror thriller na pinamagatang Cargo. Nagsisimula ang pelikula sa mag-asawa, sina Andy at Key, kasama ang kanilang 1 taong gulang na anak na si Rosie. Sa mundong sinalanta ng virus na ginagawang zombie ang mga tao sa loob ng 48 oras, sumilong sila sa isang houseboat sa kanayunan ng Australia. Habang lumilipat sa isang ligtas na lugar para sa gabi, nakita ni Andy ang 2 bata na naglalaro sa tabing ilog. Kumaway siya sa kanila at sinubukang makipag-usap sa kanila, ngunit nakita ng kanilang ama si Andy at kumuha ng isang revolver mula sa kanyang sinturon, na nag-uudyok sa kanya na magpatuloy sa kanyang paglalakad. Ginagamit ang pamilya sa pagkuha ng mga supply mula sa dagat dahil sila ay masyadong natatakot sa paglalakbay sa lupa. Mamaya, binanggit ni Key na nauubusan na ang kanilang mga supply ng pagkain at dapat silang maglakbay sa lupa patungo para makakuha ng mga supply. Gayunpaman, pinapuna ni Andy ang kanyang desisyon dahil natatakot siya sa kung ano ang nasa mga paligid. Pagkaraan, natuklasan ni Andy ang isang inabandunang bangka sa tabing ilog, at lumabas siya upang siyasatin ito. Habang kumukuha siya ng pagkain at bote ng alak mula sa loob, nakakarinig siya ng kakaibang ingay galing sa loob ng isang pinto. Sa kabila ng pagiging mausisa, ayaw ni Andy na makipagsapalaran at bumalik sa kanyang bangka. Ipinasa niya ang mga nakuha kay Key, ngunit nag-aalinlangan siya sa pagkain. Bilang mabuting asawa, nakumbinsi ni Andy ang kanyang asawa na maayos ang lahat. Nang maglaon, hiniling ni Key kay Andy na magpahinga at pagkatapos ay tumungo sa bangka. Ang kasakiman sa pagsagip na mas maraming supply ang nagudyok sa kanya na pumasok sa mapanganib na yate ng mag-isa. Kanina pa umalis si Andy pagkarinig. Kumalabog mula sa pinto sa dingding, ngunit hindi ito alam ni Key. Hindi nagtagal, hinayla siya at kinagat ng isang hindi kilalang entity, malamang na isang zombie. Naistorbo ang tulog ni Andy sa pag-iyak ni Rosie at siya hinanap niya si Key. Napansin niya ang ilang mga bahid ng dugo sa sahig at nakita niya si Key na sinusubukang itago ang dugo, kontrolado ang daloy. Nasa loob siya ng restroom at may bakas ng kagat sa tuhod. Pagkatapos ay ginalugad niya ang isang rucksack na kinuha ni Andy sa yate kanina. Nakasuot si Key ng bracelet na mag-countdown kung gaano pa katagal natitira ang isang infected, pati na rin ang isang infusion na nagpapagaan sa utak at nagbibigay daan sa isang infected na lumipat sa isang zombie ng walang sakit. Pinag-uusapan nina Andy at Key ang kanilang mga layunin. Inilalantad ang mga kahinaan ni Key sa pamilya, pagkatapos ng emosyonal na talakayan. Sa wakas ay nagpasya ang pamilya na umalis sa houseboat at humingi ng tulong medikal. Sa susunod na eksena, ipinakita si Thumi, isang batang Aboriginal, na nagdodoodle sa isang sketchbook. Pagkatapos umalis sa kanyang bahay, itinapon niya ang isang patay na kuneho sa isang butas. Bigla siyang nakarinig ng mga ungol at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tenga, parang may pinapakain siya. Nang maglaon, nakahanap sina Andy at Key ng kotse sa malapit. Halos makaiwas sila sa isang zombie na papalapit sa kanila bilang itinaboy nila. Pagkaraan ng ilang oras sa pagmamaneho, huminto sila kung saan pinag-aaralan ni Andy ang isang mapa habang sinisimulan ni Key ang pagpapalit ng diaper ni Rosie. Sa sandaling iyon, si Key ay bumagsak at nagsusuka ng dugo. Bumaba ng sasakyan si Andy at mabilis siyang pinatahimik, mukhang nag-transform na si Key sa isang zombie. Sa kabilang banda, makikitang muling ibinabato ni Thumi ang isang ahas sa butas. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang naririnig na ingay. Sa ibang lugar, muling namulat si Key at sinusuri ang kanyang sugat, na tumutulo ang dilaw na putik. Sigaw niya kay Andy habang siya bumaba ng kotse, galit na sinusubukan niyang panatilihing lihim ang pag-unlad ng kanyang zombie. Sa kanya, nag-aalala siyang mahawa ang kanilang anak na babae. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, pinapakalma siya ni Andy at hinihikayat siyang sumunod sa kanya. Upang maiwasang makatakas muli si Key, binasag niya ang doorknob. Habang nasa daan, naabala si Andy ng isang kakaibang mukhang lalaki sa kalsada, na nagresulta bumangga ang sasakyan sa puno. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay si Andy at sinubukang gisingin si Key, ngunit natagpuan na siya ay naging isang zombie. Puno ng dilaw na nana ang kanyang mga labi at mata. Si Andy ay natatakot at sinubukang tumakas kasama si Rosie, ngunit nakagat siya habang sinusubukang gawin yon. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, nagawa ni Andy na lumabas ng kotse at inilapat ang isa sa mga iniksyon kay Key.
Bago maglakad patungo sa destinasyon, isinuot niya sa kanyang sarili ang timer bracelet ni Key at itinali si Rosie sa kanyang likuran. Ang maliit na batang babae ay nagsimulang umiyak habang namimiss niya ang kanyang ina, ngunit si Andy mabilis siyang pinapakalma sa pamamagitan ng paglalagay ng pabango ni Key. Sa isang maikling paghinto para magpahinga, natuklasan ni Andy ang taong naging sanhi ng kanilang aksidente. Kinilala niya siya bilang isang zombie at naghahanda upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Biglang lumitaw si Thumi at sinubukang gambalain ang taong zombie na lumingon maging ama niya. Hiniling niya kay Andy na lumayo sa kanya at pinutol ang kanyang kamay ng bato, na nagsisimulang tumulo ang dugo. Mukhang naaakit nito ang kanyang ama na zombie patungo sa kanya. Pagkatapos ng ilang paglalakad, pumasok si Andy sa isang paaralan at nakatagpo ang isang retiradong instruktor na nagngangalang Etta. Tinulungan niya siya sa paghuhugas ng kanyang mga sugat at ipinaalam sa kanya na mayroon ang lahat ng mga Aboriginal sa lugar umalis, kasama ang marami sa kanyang mga dating estudyante. Hinihiling din niya sa kanya na magpalipas ng gabi sa ang paaralan. Nang maglaon, napansin ni Andy ang isang sunog sa malapit na sinimulan ng mga Aboriginal at isang babae na ay sinusubukang makipag-ugnayan kay Thumi. Sa gabi, nakuha ni Andy ang kanyang unang seizure dahil sa epekto ng zombie. Nagsisimula siyang samuka ng dugo at nahimete. Kinaumagahan, nagising siya at naglalakad sa labas para makipagkita kay Etta, na humimok sa kanya na hanapin ang ama ni Thumi, si Willie, habang titingnan niya si Rosie. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Andy na lumayo sa mga Aboriginal habang sila ay pumapatay ng anumang zombie o nahawa ang lumalapit sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap, lumabas muli si Andy. Sa daan, huminto si Andy sa ilang guho upang bigyan ng tubig si Rosie. Habang nagmamadali siyang lumabas, nadaanan niya ang ilang zombie na nakabaon ang ulo sa lupa. Isa sa kanila ang bumangon at nagsisimula siyang habulin. Nakahanap si Andy ng kotse at sinubukang nakawin ito. Ngunit pinigilan siya ng isang lalaki na nagngangalang Vic, na nagpoprotekta sa kanya mula sa zombie na nakasunod sa kanya. Naipit si Vic sa ilalim ng tangke, at iniabot niya kay Andy ang susi ng sasakyan kapalit ng pangakong ililigtas muna niya ito. Pumayag naman agad si Andy, at matapos tanggalin ang bigat na kanina pa napipiga kay Vic, ini-start niya ang sasakyan. Sumakay ang dalawa sa kanilang sasakyan at tumakbo palayo, naiwan ang mga zombie. Sa sumunod na eksena, dinala ni Vic si Andy sa kanyang santuaryo, na orihinal na planta ng gas outpost, kung saan siya nagtatrabaho noon. Tahimik na nagulat si Lorraine, asawa ni Vic, nang makilala si Andy. Si Vic noon inutusan si Andy na iwan si Rosie kay Lorraine para magtulungan ang dalawang lalaki sa pangangaso sa pagkain at pagpatay ng mga zombie. Naniniwala si Vic na kapag bumalik na sa normal ang bansa, magnanasa ang mga tao ng pera muli, kaya ang kanyang trabaho ay pagpatay ng mga grupo ng mga zombie at pagsamsam ng kanilang mga ari-arian. Si Vic ay nagpapakain sa mga zombie sa pamamagitan ng paglalagay ng malusog at buhay na mga individual sa mga kulungan. Samantala, napansin ni Andy na hawak ni Vic si Thumi na hostage sa loob ng isang hawla, at nairita siya. Sa loob ng silungan, habang inaalagaan ni Lorraine si Rosie at sinusubukang pasayahin siya, natuklasan niya ilang dilaw na malaputik na bagay sa kanyang tiyan. Si Vic at Andy naman ay lumipat sa A. Magkaibang kulungan, gumagamit siya ng mga organo, radyo, at dugo para makaakit ng mga zombie, na nagdududa kay Andy sa kanyang sarili. Saglit pagkabalik nila sa kanlungan, tinalakay ni Lorraine ang paglilinis kay Rosie, habang nakikipaglaro si Andy sa kanyang anak na babae bago siya ilagay sa isang pansamantalang duyan, nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Nang makita ang kanyang sarili sa kakilakilabot na kalagayang ito at alam na si Rosie ay nasa ligtas na mga kamay, dumating si Andy sa labas ng kanlungan sa isang malungkot na lugar at sinusubukang magpakamatay, ngunit bago niya magawa iyon, hinarap siya ni Lorraine at ipinaliwanag na hindi siya ang asawa ni Vic at si Vic ang nagligtas kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpayag sa kanyang asawa at iba pang manggagawa sa planta ng gas na mamatay. Habang sila ay nag-uusap, lumitaw si Vic nang wala sa oras at ginamit ang puwita ng kanyang rifle para patumbahin si Andy. Nang magising si Andy, natagpuan niya ang kanyang sarili sa parehong kulungan ni Thumi. Tanong ni Andy kay Thumi para tulungan siyang makaalis sa kulungan. Gumagawa siya ng diskarte kung saan ikinokonekta niya ang isang lubad, umaakit ng kayag ng mga zombie.
Nang magsimulang humila ang mga zombie sa lubad, bumukas ang pinto, pinayagan ang dalawa na tumakas. Ligtas silang bumalik sa kanlungan at hinikayat si Lorraine na sumama kasama nila. Habang sinusubukan nilang tumakas, sumulpot si Vic at sinimulan silang barilin. Ipinapakita ni Lorraine ang sarili at tinangka siyang pigilan ngunit huli na ang lahat dahil aksidenteng nabaril siya ni Vic. Sinundan ni Andy si Thumi sa hawla na nakita niya noon, ngunit ang lalaki sa loob ay naglaho. Naiwasan nila ang pagtugis ni Vic at nagpalipas ng gabi sa isang maliit na bangin. Matapos palayain ang tanikala ng isa't isa, malaya silang natutulog. Kinagabihan, nagising si Thumi sa mabigat na paghinga at nagtatago kasama si Rosie bilang si Andy hinihimas ang mukha sa dugo sa dingding. Kinaumagahan, may usapan sina Andy at Thumi tungkol sa kapakanan ng kanyang ama. Matapos sabihin ni Andy na maaaring hindi na gumaling ang kanyang ama, si Thumi ay nagalit. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Thumi ang kanyang ama na nakasandal sa puno patay. Dumating si Andy upang aliwin si Thumi, ngunit nabigo at mabilis na umalis. Maya-maya, nagkaroon na naman siya ng kaba matapos niyang malaman na kakaunti na lang ang natitira niyang oras bago siya tuluyang mag-transform naging zombie. Pagkaraan ng ilang oras, sinubukan niyang ibaon ang kanyang ulo sa lupa tulad ng ibang mga zombie. Si Thumi ay nakatayo sa tabi ng puno, nalulungkot, ngunit narinig ang sigaw ni Rosie at nagmamadaling tumulong sa kanya. Kung kailan nagising si Andy, nagulat siya kay Thumi, na piniling tulungan siya sa pag-abot sa ilog. Sa sumunod na eksena, naglakbay sila sakay ng bangkang demotor patungo sa campground kung saan huling nakita ni Andy ang pamilya naglalaro. Nakahanap sila ng isang RV at iniimbestigahan ito ngunit wala itong laman. Pagkatapos noon, naghanap sina Andy at Rosie para sa pamilya, habang nananatili si Thumi. Sa wakas ay nakilala ni Andy ang ama, ngunit nalaman niya na siya ay nahawahan mula sa isang pag-atake ng zombie. Sa pangalawang pagkakataon, ipinakita ng lalaki kay Andy ang kanyang Kargada na rifle. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki na mayroong 6 na bala sa loob. 2 sa mga ito ay maaaring mapanatili ni Andy pagkatapos niyang gamitin ang natitira sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Sinusubukan ni Andy na hikayatin ang lalaki na tapusin ang kanyang pamilya, ngunit nabigo siya. Habang papaalis si Andy, 4 na putok ng baril ang maririnig sa di kalayuan. Napapikit siya sa ingay ng bawat isa sa kanila. Matapos mamatay ang buong pamilya, kinuha ni Andy ang baril at pinag-iisipan kung babarilin ang sarili o hindi. Habang nagmumuni-muni si Andy, biglang lumitaw si Thumi, nagpahayag na handa na siyang bumalik sa kanyang tahanan. Iminumungkahi din niya na sundin siya ni Andy na maaari niyang iwan si Rosie sa mga Aboriginal. Kasunod nito, sabay silang lumabas upang tumingin para sa usok na nagmumula sa kalapit na burol. Habang dumadaan sila sa lagusan ng tren, lumitaw si Vic sa harap nila. Nagtago si Thumi kasama si Rosie sa loob ng nakaparadang truck sa riles habang sinusubukang i-distract ni Andy si Vic. Si Andy ay nag-shoot ng mga round ngunit nakakaligtaan sa bawat oras bilang 2 lalaki maging mas marahas. Si Vic ay lumabas mula sa mga anino pagkatapos ng away at kinaladkad si Thumi mula sa truck. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang ulo sa riles. Habang nakahiga si Thumi sa paghihirap, hinawakan ni Vic si Rosie. Isang pag-aikad bumangon si Andy para tingnan si Thumi na buhay pa. Nadatnan niya si Vic na kasama si Rosie, umupo siya malapit kay Vic at hinihingi ang kanyang anak na bumalik. Noong una ay tumanggi si Vic ngunit sa huli ay bumalik din siya ang bata habang nagluluksa sa hindi napapanahong pagkamatay ni Lorraine. Nagpatuloy ang 3 sa kanilang paglalakbay, sa pagpapatuloy ng kanilang daan patungo sa destinasyon, nagsimulang mag-transform si Andy bilang isang zombie. Sa kaunting oras na natitira, nakiusap si Andy kay Thumi na mangako na ingatan si Rosie, at namamaalam ng maaga. Sa takot na baka may masaktan siya, tinakpa ni Andy ang bibig niya isang depensa, pagkatapos ay sinimulan niyang i-secure ang kanyang mga pulso, at ibalot, ang kanyang mga pilikmata ay nakasara at siya ay nahimete. Si Andy ngayon ay naging zombie at ang lahat emosyon ay wala na. Sa kabila nito, karga-karga pa rin niya ang 2 bata sa kanyang likuran, gaya niya iginuhit ng tipak ng laman sa patpat.
Sa kalaunan, dumating sila sa kampo ng Aboriginal, sinunggaban ng mga mandirigma si Andy, habang sina Thumi at Rosie ay pinuri ng kanyang ina. Isa sa mga mandirigma ay akmang hahampasin si Andy ng kanyang sibat ngunit pumagitna si Thumi, kinuha niya ang bote ng pabango ni Key at binibigyan ito ng panghuling spritz, saglit na ibinalik sa kamalayan si Andy sa pamamagitan ng aroma na nagpapaalala sa kanya na nasa ligtas na mga kamay si Rosie. Kasunod nito, pinapayagan ni Thumi ang mandirigma upang alisin si Andy sa kanyang paghihirap. Sa huling eksena, ang mga Aboriginal ay ipinapakita na naglalakbay patungo sa isang kanlungan, kung saan sila ay malugod na tinanggap ng ilang miyembro ng kanilang tribo. Si Rosie ay sinusuri ni Thumi at ng kanyang ina nang makita nila ang mga salitang salamat na kasulat sa puting pintura sa kanyang tiyan. Maraming salamat po sa panonood, huwag kalimutan mag-like at subscribe, abangan ang susunod pa na video.